Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na. Nagkaharap na nga kagabi ang Gilas Pilipinas at ang Lebanon, kaya nga lang ang laki ng problema ng Gilas Pilipinas dahil daming error sa fourth quarter. Ngunit ang Gilas Pilipinas ay hindi naman magpapatalo dahil may laban pa sila mamaya. 1:30 AM kontra naman sa Egypt, kaya nga lang ang problema, ang Egypt ay gagamit ng tatlong 7-footer. Kakayanin kaya ng Gilas? Ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Marami nga ang nakapansin sa naging laban ng Gilas Pilipinas at Lebanon, partikular na sa fourth quarter. Ang naging problema kasi sa Gilas Pilipinas ay napakaraming error, crucial turnover ang kanilang pinakawalan at nawala talaga sila sa rhythm. Marami din ang nagsasabi na baka naman daw kasi pagod dahil sunod-sunod ang laban ng Gilas Pilipinas at mukhang nakaramdam na sila ng patig dito sa fourth quarter. Kaya ang nangyari ay tinambakan sila ng Lebanon at ibang-iba talaga ang galaw ng Gilas Pilipinas at marami ding nadismaya ang mga Pilipinong nag-abang pa naman at nagpuyat sa laban. Ngunit hindi pa naman tapos ang laban ng Gilas Pilipinas dahil may laban pa naman sila mamaya at ito na nga ang kanilang huling laban kontra naman dito sa mas malakas na Egypt. Sa ngayon nga ay undefeated sa second Doha International Cup itong Egypt at wala pa nga silang talo dahil una ay tinalo nila ang Lebanon at tinalo din nila ang host country na Qatar. Alam nating lahat kung gaano kalakas itong Egypt at gumagamit nga sila ng height at meron din silang tatlong 7-footer na makakaharap talaga mamaya ng Gilas Pilipinas at kailangan talagang mag-adjust dahil meron tayong dalawa lamang na legit big man na si AJ Edo 6'10" at si Abay Junmar Pajardo 6'10". Sila lang ang posibleng ipangtapat ng Gilas Pilipinas sa tatlong 7-footer ng Egypt. Samantalang atin namang kilalanin na ang full lineup ng Egypt na ipangtatapat sa Gilas Pilipinas. At meron nga silang tatlong 7-footer na si Omar Oragbi 7'2", Anas Mahmoud 7-footer, Patrick Gardner 6'11", itong si Haitham Kamal 6'9", Khaled Buel Gawad 6'8", Marwan Sarhan 6'8", Ahmed Abdel Rahim 6'7", Ahmed Abdouwelala 6'7", Sepeldin Hendaw 6'6", Mohab Yasser 6'5", Yosef Abdo Shusha 6'4", Amir Gendi 6'4", Muwas Mustafa 6'4", Karim El Jiwa 6'3", Ihab Amin 6'1", Yosef Helmi 6-footer. At ang panghuli si Ahmed Metwali 5'10" at si Yusuf Shehata 6-footer. Ito nga ang gagamiting lineup ng Egypt kontra sa Gilas Pilipinas at dito nga sa video na ito ay makikita natin na ginamit talaga nila ng literal ang kanilang tatlong 7-footer, kaya naman na hirap dito ang Lebanon, partikular na ang kanilang sentro na si Ator Majok. Dito nga makikita natin na napakaganda ng postihan ng tatlong 7-footer sa loob, kaya naman hindi makaporma ang Lebanon dito at tinambakan nga nila. Kaya naman mamaya ay talagang mapapalaban ng Gilas Pilipinas at kailangan talaga nilang mag-adjust ng gameplay kung gusto nilang manalo sa kanilang huling laban dito sa second Doha International Cup. At tignan natin kung paanong adjustment at gameplay ang gagawin ni Coach Tim Cone upang sumabay ang Gilas Pilipinas dito sa lakas ng Egypt na gumagamit nga ng tatlong 7-footer. Kung nagkataon ay 2-1 record ng Gilas Pilipinas kung mapapataob nila ang undefeated na Egypt. Kaya naman abang-abang tayo mamayang 1:30 AM. Live daw ito sa One Sport sa YouTube at sa Pilipinas Live. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, kakayanin kaya ng Gilas Pilipinas ang lakas ng lineup ng Egypt at makabawi na kaya sila mamaya sa masakit nilang pagkatalo kontra sa Lebanon? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.